totoo. Maging in sa mundo ng negosyo at propesyon. Huwag magpahuli sa mga latest trends ng iba't ibang industry. Alamin ang gabay sa tagumpay ng ating mga panauhin. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, ating pakinggan ng iba't ibang kwento ng buhay. Istorya ng mga simpleng individual na magbibigay inspirasyon at motibasyon. At narito na ang ating mga kapartner na Kapatok pa. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. Maayong hapon, mga kapartner. Naimbaga malem. Maupay nga kulog. May pagat panapon. Buenas tardes. Ayan, good afternoon sa inyo lahat. Sa panig kayo ng mundo. Welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. At eto na nga, kung nais nyo kaming katok, maaari po lamang tumawag sa 8836-3875 o 8801-9836. Yan nyo rin kami text sa numerong 0927-540-2241. Ayan, ulit kayo mag-iwan ng comments sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. Oo, kasi nga naman. Pero bago ang lahat, ka-partner Chiclet, tatawa lang ako sa kulay natin kasi black and white talaga. parang isa ba tong si ka-partner Chiclet ang angel? So ako? Hindi, joke lang. Ayan, excited naman tayong lahat sa ating magiging kasama ngayong hapon na ito kasi I think okay na siya via Zoom. I think so. So, alam nyo, kasi nga, itong makakasama din ngayong hapon ito, ka-partner Chiclet, maalam to sa mga voice-overs. Ayan. Ano ka ba? Curious ka ba? Or interested ka din ba sa mga gano'n na mga bagay? Yes. Oo, kapartner, kasi dati sa probinsya, kapartner, doon sa province, di ba, mostly radio lang. Oo, So, exactly. Kasi parang, lalo na pag mga cartoon character, Oo. yung mga drama. Ayan. And I think parang yun yung parang nostalgic kasi sa part natin na nakikinig ng radyo kasi ako lumaki din ako ng radyo. Kasi bawal kasi sa amin sa bahay namin yung TV. Kasi nga daw nakaka-impluwensya daw ng mga hindi kung ano-ano kailangan gusto ni mama focus ako sa school. Wow. Nakakapag-focus naman, pero ayun nga lang, nakakapag-focus naman, kaso, anong tawag na ito? Yung napapakinggan naman din minsan sa radyo, may iba naman na hindi rin masyadong positibo sa buhay, ganun. But then, anyway, at least nalilesen siya kasi radyo nga. Oo. So, ayun, I hope na okay na yung guest natin sa ating linya kasi via Zoom po ating Balikan ko guest. lang ka-partner Val. Kasi noon nung nakikinig ako ng radyo, parang ang dami nang namumuo sa imagination ko. Ano kayang itsura ng tao? Yung fairy tale, di ba? Parang lumilipad na rin ako. Ang magic kasi noon, dahil nga sa boses, the Yes, way nila yes, dinadala. exactly. And I'm curious about that too. So, ayun na nga. Ano nga ba yun? Oo, baka pwede na nating introduce. Ayan, bigyan nyo lang kami ng sign dyan na pwede na namin introduce ang aming guest ngayong hapon na ito. Go ahead, ka-partner Chiclet. Ayan, Yes, sino nga ayan. ba makakasama natin ngayong hapon na ito? Ayan, today on DZAR, Meet the Voice You've Heard. Oh. Napakinggan na pala natin to ka-partner. Yeah. But never really met. Ayan, Talaga, narinig na natin siya, pero di pa natin Mysterious. siya nakita. Sige nga, sino nga ba yan? Ayan, from radio to dubbing, from human voice to AI voice. Yan, Ayan. AI. Isang Pilipinong tinig ang patuloy na humuhubog ng industriya. Founder, mentor, innovator. Uy. Ladies and gentlemen, the voice master of the Philippines, Mr. Pocholo de Leon Gonzalez. Ayan! Welcome to Patok, sir. Hello, great day ka-partner na Val and partner na Ayun na nga, Chiclet. medyo nahiya ako Great day, ng great very day. light, sir. Kasi yung good afternoon nyo pa lang, parang may bigat na eh. Yes. Oo, great day para buong maghapon. Great.
Sir, ipagpatuloy pa ba namin tong? Ikaw na lang kayo mag-host sa amin, sir, kasi mas maganda pa yung boses mo. Bakit ganon, sir? Life is so unfair. Anyway, sir, baka meron ka Ganon. pong gustong i-shout out friends, family, bago po yung question and Ayan. answer portion natin. Oo, ano lang. First of all, I would like to say thank you and great day everyone, especially sa sa lahat ng audience tsaka mga listeners ng Patok. Actually, nag-guest na rin ako before with Miss Eileen sa Patok. Wow. So, ayan. Kaibigan ko si Miss Eileen. Ayan, kaya pala medyo yung mga, tinuruan mo po ba siya, sir? Kasi si Miss Eileen po, maganda din yun. Medyo. Binibigyan ko ng mga tips si Miss Ayun. Eileen noon. Ayun. Kasama ko siya sa mga events like sa Philippine Marketing Association din. Wow, that's, I mean, exciting part. Sir, before anything else, pwede niyo po bang ikwento sa amin ulit? Sino nga ba si Sir Pocholo de Leon Gonzalez? Kailan ba natin sisimulan? Alam nyo, pinanganak ako, ganito pa yung boses ko. Ayun, Simula tayo. tayo sa baking. Ay, de, joke lang. Okay, go ahead, sir. alam nyo, sabi ko nga, hindi nyo man ako kilala. Okay lang yun, hindi ko rin kayo kilala. Kaya quits lang. Pero ang boses ko talaga, isa sa masasabi kong most recognizable voice sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kasi mula pa nung bata ako, syempre, wala kasing kaming TV. So the only means of entertainment na meron ako is radio. So nung bata ako, nakikinig ako ng radio drama. So naririnig ko yung gabi ng lagim. Ganito yung naririnig ko. Isang gabi ng lagim. Wow, galing, At sir. si Lolo Tasio ay naligaw sa kagubatan. Ha, Lolo Tasyo, pasensya na ha. Ang sarap kasi mo. Nice. Oh, ganyan din yung mga naririnig ko, sir. Tapos namamasyal na rin ako. Sa'yo huwag kang maglaro dyan Ginabi tuloy tayo. Ha, Lolo, yung puno gumagalaw. Lolo, yung puno naging master. Lolo. Oh my gosh, I like that. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong! Psh! Humanda ka sa akin, puno. Itong bagay sa'yo. Ya! Ito ba? Ayan, patay na ang monster. Ha, ang galing mo, Lolo. Hindi ako ang lolo mo. Ako si Kapitan Kangkong. Ayan. At Sir, yan, natatapos isa ang lang kwento yun, ni sir, Kapitan ah. Kangkong. Sir, I'm in, like, na-awestruck talaga ako, sir, when narinig ko. Ganun pala yun, sir. I mean, yun ba talaga ang reality talaga, sir? Kunyari, ganyan yung show, sir. Like, isang tao lang po talaga yung behind all those voices. Hindi naman. Ano lang, gawa-gawa ko lang yan. Siyempre, iba-ibang tao. Pero Mahirap sa naman totoo, yun. sir, ganyan po the talaga ba? idea is, imagine, those voices came from one person lang, di ba? Na parang iba-ibang character. So, syempre, since di mo ka nakikita, na-imagine mo na iba-iba siyang karakter. Yeah. So, that's what you call the power of voice acting. Because voice acting is a theater of mind. So, it's pure imagination. Oh. Mm. Yun nga, sir, di ba? Kasi ako lumaki din ako sa radyo, sir. Kasi yun nga, nakwento ko kay Kapartner Chiclet kanina sa first minutes ng ating programa is parang distracting daw kasi sa school yung manood ng TV, sabi ng mother ko. Kaya parang dun kami Buti sa nga radyo. kayo din may kami. TV, kami wala nga. Radyo lang. Hindi ako naniniwala, sir. Char. Hindi, totoo. Ay, ganun ba? So, ayun nga, sir. Nakikinig lang kami ng radyo. Always lang talaga yun. Radyo talaga ako. Yung nakakit talaga ako sa radyo. And I'm actually, ang ironic kasi, sir, kasi, di ba, nakikinig ako sa radyo ng bata ko. And then, it happened na ang ending din po, nagtatrabaho lang din po ako sa radyo din. Pero anyway, broadcast nga lang, I really don't have the talent like that na. Kagaya niyo po, sir, it's so amazing. Kasi you can like shift your voice into like 1,000 characters, parang ganun. Ano po ba yung, pwede niyo po bang i-share sa amin, sir? Yes, Ano hello? kaya yung technique? Parang ganyan. Sa lahat ng mga interesado na magkaroon ng Siguro, ganyan talent. kwentuhan ko muna kayo. Kasi syempre, ang voice acting kasi, again, I always believe that our voice is a gift from God. Yes. And it's yes. how we use it, that's our gift back to God. It's like our life, no? So, without our voice, the world will perish. Kasi,
Siyempre, without our voice, there's no speech. Without speech, we cannot communicate. We Yes. cannot express ourselves. Imagine mo, a radyo na walang TV, no? Oo. So yun, I saw the importance of radio. I mean, voice acting Voice on radio. Kasi nga, wala eh. Kasi yung iba ang goal nila sumikat, makilala, yumaman. Ako hindi, ang goal ko, gamitin yung boses ko to inspire, inform, involve, and empower. Yeah. So I always believe that ako kasi ang mantra ko with pureness in my heart, I will use my skills and talents to make other people better and happy with greatness and excellence. Kasi ako naniniwala ako, bigay ng Diyos sa atin ang lahat ng talento natin. Kung anong meron tayo, Agree. di ba? Yan ay pinahiram lang. So, since pinahiram siya, gusto kong ibigay naman to sa iba, yung talentong ibinigay naman sa akin. Kaya karamihan ng mga gawain ko ay walang bayad. Talagang 80% of my life volunteerism. 20% lang yung kung saan ako kumikita. Really, sir? Oh, that's Mm-mm. nice po. Yes, even my voice now, kasi since 30 years na ako sa industriya ng voice acting, alam mo yun, nag-iiba na kasi ang landscape mula analog hanggang digital, ngayon naman artificial intelligence. Yes. So, siguro, since 1996, yung mga favorite anime ninyo, napapanood nyo na yung boses ko, pero hindi nyo lang alam Hello, kung sino oo yung... nga, sir. Feeling ko Nasa talaga. Sino yung sikat na character, sir, na maaari mong ma-share sa Oo, amin? kasi hindi ako particular sa mga sikat-sikat na karakter Kasi ako, I always believe na yung voice acting is the art of becoming. Hindi lang yan acting, kasi acting is fake. When you act, parang, di ba, aray ko, sakit ng ulo ko, peke. Pero when you feel that you are the character, sakit ng ulo ko! Exactly. Yung Ramdam, sir. Ramdam. So, for example, yung pinakasikat siguro ng araw, yung mga Bubo Chacha, yung, buddy, ako nga pala si Chacha. Bubo Chacha. Yan. Tapos mga Remy, yung, ako nga pala si Ricardo ng Remy. Yan. Tapos, Kuro-chan, yung, Hoy, manda ka sa akin. Ah, Wala sa Kuya-chan. puro dyan. Tumpay sa inyo. Ja. tapos yung pinakasikat siguro yung Meteor Garden, no? Yung father ni Sanchay sa Meteor Garden. Yung original sa Channel 2, yung magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daming Sir. Mukha kang pinya. Kalain, sir. Nakilala na pala namin yung boses mo noon pa. Actually, kasi as much as possible, ang mga voice talent kasi hindi yan nakikita. Pero dahil sa naniniwala ako sa advocacy ko, nag-create ako ng mga shows for voice artists, no, yung Voice of the Youth, and then iba't ibang radio show to inspire, inform, involve, and empower the Filipino. So bukod doon, syempre I have done thousands of commercials. Pinakasikat siguro talaga yung Bibo Hotdog, no, yung Pabe, bibo. Bagong bibo. anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Paano? Pabid ako Nga. Ang Mga galing. ganon. Sir, bakit ganon? Grabe. I'm really happy na meron talagang mga ganyan po talaga na, I mean, for me, hindi kasi siya madalas na talent. For me lang, sir, it's a unique talent for me. And amazed talaga po sa ganyan. Sir, pwede niyo din po kami bang kwentuhan about tong company niyo po na Creative Voices Productions? Ayan. Ang Creative Voices kasi, sinimulan ko yan dahil sa frustration ko sa industriya ng voice acting. Kasi hindi nyo na itatanong, kahit saan namang industriya, may tinatawag na KKK. Yun yung kapamilya, kapuso, kapatid. So kung hindi ka pamilya, hindi ka kapuso, hindi ka kapatid, hindi ka makakapasok. So talagang dumaan ako sa butas ng karayom, no? Nag-compete ako sa isang voice acting competition. So dahil dyan, na ako yung nag-champion, no, sa voice Wow, acting congrats po, sir, competition. congrats. At syempre, hindi naman ganun din kadali yung pinagdaanan. Yan eh. Na-api ka, di ba? Siniraan ka, pero sa dulo dahil sa paniniwala mo na ang boses mo ay bigay sa atin ng Panginoon. At yun ay dapat gamitin sa tama, hindi sa mali. At hanggang ngayon, for 30 years, buhay pa naman, di ba? Thriving. At more than 10,000 na yung natulungan at 80% na mga voice talent, dubber, even broadcaster tulad nila Gandang Kara, Sister L, sila Andrew San Fernando, Dan Capucion, and many, many more. Natulungan niyo po. Oo, ako yung
dahilan kaya sila lahat na andyan ngayon. At Wow. iba, Sir, I even mean, yung you really marami have a pang big mga heart. dabber na sa dami nila, alam na nila kung sino yon, di ba? So di ba ang sarap ng feeling na nakikita mo na yung mga dati mong estudyante ay matatagumpay na ngayon. I'm so proud of all of them at they are also grateful people. Grateful man o hindi, I'm always here to help, especially yung mga baguhan na binibigyan ko ngayon ng opportunity na marinig yung boses nila, lalong-lalo na sa mga anime tulad ng yan, yung pinapakita nyo, yung mga latest, no? Yung Kaiju number 8, Gachi Akuta sa Aniwan Philippines, at yung mga upcoming namin, Solo Leveling, yan. My Wow. Hero Academia. Because I used to be a dubbing director for Hero. So yung mga heads sa Hero dati, ngayon ay mga head naman ng Aniwan Philippines. At ako lang, at ang creative voices lang ang pinagkatiwalaan kasi ayaw na rin nila ng mga lumang boses eh. Kumbaga sawang-sawa na rin yung mga tao na paulit-ulit na lang din yung naririnig nila. So I'm giving opportunity doon sa mga baguhan. So kung may mga interesado dyan na maging dubber or voice talent, syempre, hindi naman ganun kadali yan. You have to go through process. Syempre, hindi rin basta magbibigay lang kami ng opportunity dahil gusto mo lang maging dubber o kumita. So, rule number 1, if money is your only motivation, it's not your place. So, hindi ka Wow. pwede rito. Wow, that's nice. If money is your ano nga yun, sir? If your money Only if motivation. di ba? So parang hindi This mo is yung not face your pag ganun place. lang. Pero ngayon, sir, kasi alam natin na pumapasok na ang artificial intelligence hindi lang sa mga ano, 'di ba, sa dito sa mga lahat na. So, Lahat ng paano yung adoption larangan? na ginawa ni Creative Voices? Yes. So, syempre, ang creative voices lang kasi ang pinaka, alam mo yung masasabi kong open for change and adaptive sa pagbabago. So, in 2010, I learned how to, kumbaga, yung ano ba yung artificial intelligence, no? So, kasi I'm into technology. So, basically, I understand the concept. At dahil naintindihan ko siya, so, pinag-aralan ko. At noong 2020 nga, nag-start na ako even mag-create ng sarili kong AI. So, nag-aral ako ng Python, kung paano mag-program. Eventually, in 2023, 2022, I was invited by 11 Labs to be the only Filipino voice na umaarte. So, and because of that, I put the Filipino voice on the map of artificial intelligence voices. So, kung mapapansin nyo, yung boses ko, very familiar. Number 1 ako sa TikTok and my voice has used millions of times by many companies. Ako yung mga nagsasabing, oh, may problema ka ba? Huwag mag-alala. Nandito lang ako para tulungan ka. Siyempre, dito lang, makinig ka lang dito sa DZAR, Sunshine Radio, 1026 Manila. Ayun, na-record yung namin, boses sir. na yan, very Pwede na namin familiar gamitin. yan. Sir, gagamitin Sa namin TikTok, yun Instagram. Ganon. Diba? Sa Facebook Reels, sa YouTube Reels. Nakakatuwa kasi alam nyo, kapartner na Val at kapartner na Chiclet, yung boses ko na yan, dahil binigay ko ng libre sa tao, kumbaga yung, since voice talent talaga ako ng advertising, imagine niyo imbes na magbayad sila ng milyon, libre na lang nila nagagamit yung, Boss. di ba, magbayad ka ng milyon sa advertising agency. Wala na, buburahin na natin yung agency, buburahin na natin yung mga studio, buburahin na rin natin yung mga mamahaling voice talent na mukhang rates lang, na pera-pera lang ang dahilan. Yung boses ko, gamitin nyo ng libre para makatulong sa negosyo nyo. Total, kumbaga I set the standard, voice acting standard ng advertising sa AI in a higher level that they can use para umunlad sila bilang isang negosyante. So, libre nilang magagamit yung boses ko under 11 Labs. So, hanapin lang nila Pucholo Gonzales or advertising voice Tagalog, ako lang yung makikita nila dyan. Diba? Sir, kailan pala ito nag-start ang Creative Voices? I started Creative Voices on October 25, 2005. So 2005, 2005. So 20 years na kami and I'm so proud na after all ng mga pagsubok, hindi ka naman tatagal ng 20 years kung mali ang ginagawa mo. Yes, Marami I agree. kumbaga, marami mang beses na dapa pero patuloy na tumatayo.
marami mang gusto magpabagsak at gumaya at manira, pero patuloy pa rin umuusbong kasi tama ang prinsipyo, tama ang ugali at tama ang ginagawa. Yan lang ang importante dyan. At laging inuuna namin ang Panginoon sa aming mga gawain bago ang lahat. Always po talaga. I mean, I think, sir, kaya siguro talaga nagtagal ng 20 years in Creative Oo. Voices kasi Alam niyo, mga naka-center demonyo po siya nagkalat lang sa paligid yan. Yung mga naiinggit, mga Oo. taong gustong maging ikaw at patuloy kang sisiraan. Gagawa ng kwento kahit hindi naman totoo. Mm. Pero pag ikaw, alam mo yung totoo, alam mo sila yung sira. Kasi walang tao namang maninira kung sila ay buo, di ba? At walang taong maninira kung sa sarili nila sila ay masaya. Oo Dahil nga ako, naman. laging Insecurities masaya nga ako para naman, sa di ba, iba. sir? Oo. So, sir, Ganun. paano sila, for example, yun na nga, sinabi natin dito, for example, may mga viewers tayo na parang interesado naman sila with regards Oo, pero bago diyan, syempre gusto ko rin din na i-share syempre yung aking contribution ngayon sa society natin bilang isang patriotic at nationalistic na tao na Pilipino. So noong 2024, noong December 30, nilaunch ko yung kauna-unang artificial intelligence ni Jose Rizal na pwede mo siyang makausap. Actually, na-feature tayo sa iba't ibang TV station at mga radio station sa sobrang first time in history na pwede mo na palang makausap si Jose Rizal. Wow! Oo, pero ngayon ang ginawa ko naman, nag-create ako ng animation about Dr. Jose Rizal at nag-create din ako ng parang yung Batang Rizal. So meron akong animation na ginawa na AI kasi kung hindi nyo rin na itatanong, ako rin ang dubbing director, voice director ng Dayo sa mundo ng Elementalia. First 2D, 3D animation yan. Ako rin nagboses kay Halan yung Hanapin ninyo at wag na wag ninyong tatantanan. yan. Tapos ako rin yung monster doon. Hindi sila kailangang magtagumpay. Hanapin niyo sila. Yung ganon. So boses ko yung mga Tapos ako rin yung brainchild niyan. Actually, tumulong sa pag-create niyan. Sinimulan namin yan 2005 pa. Hanggang 2008 namin siya ipinalabas sa Manila Film Festival. So, imagine niyo kung noon nagagawa ko na yan, ngayon pa kaya na may artificial intelligence na hindi mo na kailangan ng animator, hindi mo na kailangan ng mamahaling gadgets o mga mamahaling animator nga at hindi mo na kailangan magbayad ng maraming tao. Kasi yun, 60 to 80 million ang ginastos ng producer doon yung cutting edge. So talaga napakamahal. And at the end of the day, ang goal mo naman, ano ba yung intention mo? Ano ba yung motive mo para i-create yung mga ganitong bagay? So, I created Pepe. Ang pangalan niya, Pepe, ang batang henyo. So, ang idea, si Jose Rizal na 10 years old, nagkaroon ng time machine, napunta siya sa 2030. So, ibig sabihin, 5 years from now, kasi by that time, mawawala na yung nationalism at pagiging patriotic na mga kabataang Pilipino dahil nga sa kung ano, mga K-pop na yung mga gusto, wala na rin sense of nationalism at sense of being a Filipino. So, kumbaga, imbes na magbalik sa panahon, siya ay napunta sa kinabukasan, siya ay napunta sa future para sabihin na napaka-importante ng kanyang ginawa para maging Filipino tayo ngayon at protektahan natin ang ating bayan, protektahan natin ang ating pagiging Filipino at ang ating bansang Pilipinas. So yun yung gusto kong ipangahiwatig doon. At ito nga, gusto kong ipakilala sa inyo, syempre si Pepe. Ito po si Pepe, kasama natin ngayon. Wow! Wow. Hello, Pepe. Ayan. Asa na? Ito, magsasalita na si Pepe. Walang, Sir, wala pong audio. Kung nagtataka kayo kung bakit Meron mukha na? akong galing Opo. sa lumang litrato, kasi, Ulitin natin, ha? Okay, Sige, sige. go ahead po. Meron na? hello Yes po. po. Ako nga po pala si Jose Protasio Rizal, pero tawagin nyo na lang akong Pepe. Kung nagtataka kayo kung bakit mukha akong galing sa lumang litrato, kasi, galing nga ako doon, isang araw, naglalakad lang ako sa tabi ng ilog sa Calamba. Tapos may nakita akong maliit na bagay na umiilaw. Akala ko, bato ng diwata. Yun pala, USB. At nung hinawakan ko, boom, nagising ako sa ibang mundo, ibang panahon, ibang Pilipinas.
Dito pala ako sa 2030. Ang daming ilaw, ang daming ingay. May lumilipad na jeepney, tapos yung aso. Robot? Oh. Sabi ko pa sa sarili ko. Pepe, hindi ito panaginip. Ito ay problema. Pero nung nakita ko yung malaking monumento dito sa Luneta, na kamukha ko talaga. Parang may malaking iniwan na mensahe sa puso ko. Baka kaya ako dinala dito, hindi para magtago, kundi para tumulong. Kaya, sa tulong ng bagong kaibigan kong AI na si Annie Vox at kay Kuya Voice Master, tutulungan ko tayo, lalo na ang mga kabataang tulad ko. Kasi kahit bata ako, natutunan ko agad isang mahalagang bagay. Ang kinabukasan, hindi lang para sa mga matatanda, para sa amin din. At kailangan, simulan natin ngayon, ako si Pepe, ang batang henyo. Handa na akong iligtas ang Pilipinas kahit hindi ko pa alam kung paano. Ang galing. Sir, sino po ba yung gumawa ng storyline? Ikaw din po ba? Ako lang. Yan, syempre. Wala namang iba. Wow, diba? Ang galing. Ako lang ibang Naisipan. gagawa niyan dahil wala namang pera dyan. Magastos pa nga. Di, ang point doon, alam niyo, kung I always believe that there's always Rizal in every Filipino. Ang problema, nakakalimutan na natin siya. Mga historian lang yung laging nagsasalita, no? At ang nasanay yung tao na third party yung nagsasalita na si Rizal ay ipinanganak, si Rizal ay nag-aral, si Rizal ay namatay noong palaging ganun eh. What if Jose Rizal, a young Jose Rizal will talk about his life? Young Jose Rizal personally talking to young people also, especially the children. So imaginein mo yan, ganyan-ganyan yung concept. So ngayon, December 30, ilo-launch ko na yung kanyang first episode. Makikita nyo, magkukwento siya ng kanyang buhay. Storytelling ang approach niya. Oh, sir, saan ba yun ma-avail? Ang yung first episode? Libre lang siya, nasa YouTube lang siya. Actually, puntahan niyo yung Dr. Jose Rizal, the first Filipino na Facebook page, no? Dr. Jose Rizal, the first Filipino. Tsaka Pepe, ang batang henyo. Ang munting henyo. Parang ang batang henyo, tama. Yeah. So, basically, tapos, gumawa rin ako ng isang animation na AI na ang konsepto naman ay pagpapaalala na kung ano at bakit tayo ngayon ay tinawag na Filipino. So, panoorin natin itong animation na to. Tinuruan ako ni nanay ng mga titik bago pa man ako matutong humawak ng panulat. Sa amin, ang edukasyon ay parang relihiyon. Hindi pwedeng mawala sa araw-araw. Sa Ateneo, itinuro ng mga Heswita na ang kahusayan ay isang pagpili, hindi regalo. At pinili kong maging mahusay. Pero natutunan ko rin, hindi sapat ang perpektong grado. Ang mga Dominikano ang nagpaunawa sa akin yan. Sa lipunang iyon, una ang Peninsulares, pangalawa ang Mestizo at ang Indio. Wala sa listahan. Nang ikulong nila si nanay dahil ipinagtanggol niya ang aming kasamang magsasaka, doon ko unang nakita na minsan, ang batas ay mukha ng kawalan ng hustisya. Sa Madrid, tinuring nila akong si Jose Mercado, scholar, hindi bilang alipin, hindi bilang taga-kolonya. Doon ko naramdaman kung gaano kasarap maging malaya, kahit sa pag-iisip lang. At dito, sa malamig na silid sa Berlin, isinulat ko ang mga salitang gigising sa natutulog na bayan. Bawat pahina ng Noli Me Tangere ay sinadya, hindi aksidente. Binigyan ko ng mukha ang bawat Pilipino, mga karakter na parang kamag-anak, kapitbahay o sarili. Kung hindi dahil sa 300 piso ni Maximo Viola, baka nanatiling ideya lang ang aking revolusyon. Minsan, ang kasaysayan ay nakasandal sa isang pagkakaibigan. Sa karakter na si Simon, nakita ko kung paano nagbabago ang isang idealista kapag natikman ang realidad. At nang maibalik ko ang paningin ni nanay, napatunayan kong kayang makipagsabayan ng isip ng Pilipino. Itinatag ko ang La Liga Filipina, isang kilusang naniniwala sa edukasyon at pagkakaisa bilang sandata. Ngunit hindi ko pa alam noon, may mga isip na hindi kailanman magigising. Dumating sa bawat tahanan ang aking mga nobela, mula Apari hanggang Holo.
At sa unang pagkakataon, nakita ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili sa mga pahina ng isang aklat. Sa katauhan ni Crisostomo Ibarra, nakita nila ang kanilang sariling pangarap. Sa Sisa, ang sakripisyo ng bawat inang Pilipina. At sa Maria Clara, ang trahedya ng mga nalulunod sa pagitan ng dalawang mundo. At nang sila'y matakot sa katotohanang ipinakita ko, alam kong nagtagumpay ako. Wow, ang Tapos na galing. Parang nakakabitin. Tapos na pala yun, sir. Ano pa lang yan, mga intro pa lang dun Wow, sa... abangan okay. talaga namin yan, Every ka-partner. month Ay- lalabas siya, no? It's a 3 to 5 minute na vertical, sa uso ngayon, parang vertical microdrama. Ito naman, tungkol sa sa buhay ni Jose Rizal na siya mismo nagkukwento. Dalawang kwento to. Una si Pepe, ang batang Rizal. batang henyo version. na napunta sa future. Ito naman, ang matandang si Jose Rizal na animated din, pero ang pagbabalik kumbaga ng ating unang Filipino. Ayun. Walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Sir, may mga comments pa dito. Sabi ni Dayanara Otaysa, gusto ko nito. Thank you, Sir Pocholo. And sabi ni Ayan. Juan Talks PH, grabe, ang linaw magsalita ni Sir Pocholo. Question Ayan, lang daw salamat. po, paano mahanap question niya, sir, paano mahanap ang own voice ng isang tao? Ba't mo hahanapin? Nasa iyo na yan. Diba? Para mong, I'm looking for myself. Baka magulat ka, masalubong mo yan bigla. Diba? Andyan lang Kasi yan. hanap Okay. mo. At the end of the day, you need to accept who you are. It's just a matter how you will accept everything. Kung ano ka man. Kasi ako, inaccept ko yung sarili ko. At inaccept ko na si Rizal ang tanging, kumbaga magiging inspirasyon at motivasyon ko para ipagpatuloy ko ang paglilingkod sa kapwa ko Filipino. Wow, that's nice po, sir. Sabi din dito po ni Decca Sue, nakaka-amaze bilang Pinoy na may ganyan talento. At sabi ni Ate Maya Crates, nakaka-inspire yung purpose before profit. Paano po i-balance daw, sir, ang passion at bayarin? At the end of the day, wag mong pagsabayin din yan. Di ba? Sabi ko nga, kung papasok ka sa voice acting for money, kalimutan mo na yan. Do not start voice acting for money. Start voice acting to create change, to start, kumbaga, create a difference. You don't have to, di ba? At the end of the day, sinasabi ko rin na you don't have to be different to create a difference. You have to be true to yourself. Ganun, sir. Tama. So, maging totoo ka lang. So, again, kung ano man yung passion mo, kasi passion is something you love to do, but purpose is doing what you love for other people. Kapag hindi mo na yung passion mo, hindi mo siya ginagawa for others, edi hanggang dun lang yon, wala kang matutulungan. Okay. Ayan, Ayan meron po. pa dito, sir. Yes, si Noela. Sir Pocholo, ikaw din ba ang nasa likod ng boses ni Doraemon? Hindi. May ibang mga... Actually, yung boses niyan, kaibigan ko yan, si Goku ng Pinas, si Jeff Otanes, who just recently passed away. So, may he rest in peace. Yan, so halos kasabayan ko, nauna lang ako ng 1 taon sa kanya, and we started together. So, but we have different paths. So I focus more on the bigger side ng voice artistry. Siya nag-focus sa dubbing. So ako nag-focus sa pag-develop ng mga bagong talento. Ayan. Ayan, ito po si Luis, 23. Sir, worth it ba pumasok sa voice industry kahit may AI na? Honest answer po sana. At the end of the day, tatanungin kita, ano bang purpose mo? Kumita? Kung kumita, wag mo nang ituloy. Pero kung gusto mong mas matuto, gumaling, kasi at the end of the day, hindi mo naman pwedeng i-AI yung human voice na ikaw eh. Diba? At hindi mo pwedeng i-develop yung sarili mo kung pagbabasihan mo lang yung AI voice. Part ng communication skills ang speaking. So, it's up to you. Hindi ako ulit-ulitin ko kung gagamitin mo yung boses mo para kumita lang.
wag mo nang ituloy. Pero kung gagamitin mo to para makatulong, much better na ituloy mo siya. Ayun. Sir, eto po, sabi ni Amara Coy, Sir, pwede po bang mag-join sa workshop? Paano po ba, sir? Paano ba kayo i-contact? Ayun, yung Certified Voice Artist Program. I-google nyo lang. Try nyo. I-google who is the best Filipino voice talent. Kapartner na Val at kapartner na Chiclet. Try nyo lang kayo mismo. Ayan. Who is the best Filipino voice talent? Paki-google. Sir, baka pwede nyo din pong i-share po yung FB nyo po, at saka yung email, Oo. location. Ano lang, hanapin nyo lang yung Voice Master tsaka Creative Voices Ayun. and Certified Voice Artist Program. Ayan. Saan po ba kayo dito, sir? Makati din po kayo, sir, no? Yes, so sa Dian, sa Palanan, malapit. Pero you don't have to go here kasi online lahat ng ginagawa. Yung dubbing lang. Okay. So kasi Miss Chiclet na tsaka Miss Val, kapartner na Val, hindi naman kami kumukuha ng talent outside eh. Kung hindi ka magwo-workshop, hindi ka pwedeng pumasok basta-basta sa amin. Kasi Oh. unang-una sa akin, ugali eh. Siyempre, kung ang motivasyon mo pera, again, black ka na sa akin. Yun lang yun. Sorry to say, but hindi ito lugar para magpayaman at para kumita. Lugar ito para tumulong sa iba, tumulong sa sarili mo at tumulong sa kung paano ma-develop mo ang ugali mo, mabuting ugali at pusong may paglilingkod sa kapwa. Yun ang dinidevelop namin dito. Gamit yung boses mo. Ayan. Sir, Mamaya nga po, after nito, pupunta ako sa PGH. Magpe-perform ako sa mga batang may cancer. So, nice. mag-voice acting ako. Papasayahin ko sila. storytelling, sir, sa kanila. Yes, storytelling, using my voice. Kasi, again, hiram lang natin tong ating buhay at ating galing. boses. So, with that, yung ginagawa ko, marami na po akong ginawa. I even have my own radio show about artificial intelligence and voice acting and communication. Pero sa dulo, ano bang purpose mo sa Anong buhay? purpose? Bakit mo ba ginagawa to? I always serve my purpose. Pinaglilingkuran ko yung Ayun. silbi ko. Hindi niyo po nakakalimutan. Yes, marami na nag-offer ng mga malalaking halaga pero tinatanggihan ko dahil again, sinasabi ko purpose. sa sarili ko at sa Yeah. Diyos na Kasi Hindi yun yung ito parang calling. navigation tool niyo po, sir, sa life. Di Yeah, sir. di ako magiging masaya kung pera lang yan. Mas maganda, kumbaga bonus lang siya kung meron man. Pero totoo ang nga. makita ang ngiti sa bawat mga labi Yun yung ng mga taong fulfilling. nakikinig. At Yeah. bumukas ang puso nila sa kabutihan. Yun ang importante sa akin. Sir, may last one question po. Ano po yung pinaka-memorable rejection na naging blessing Ay. pala? Actually, every rejection is a blessing sa akin. Kumbaga, every rejection is, ano lang yan eh, diversion yan sa mas tamang lugar na. Ibig sabihin, pag ni-reject ka, hindi ka doon. Parang yan nga mga pinanggalingan ko. Kung hindi ako na-reject, do you think I will help more people? Edi I will be part of the hell. Magiging part ako ng mundo nilang sila-sila lang, di ba? Sila lang. Oh. I better create my own heaven with people who are like angels because I always believe everyone is like an angel with one wing. We cannot fly without embracing each other. Wow, that's Galing. nice. Sir, before po magtapos yung episode natin ngayong hapon na ito, baka meron po kayong gustong i-impart pa one last parang idea, words of wisdom na gusto niyo po parang isabihin, i-share sa ating mga viewer ngayong hapon na ito. Yan, pagsasamahin na natin lahat, no? Mula bosses, AI, at yung vision at mission at purpose natin. Sa dulo, mamamatay din tayong lahat, di ba? So, again, gamitin mo na kung anong available na teknolohiya, anong available na talento mo, at anong available na purpose mo para mapag-isa mo yan. At sa dulo, hindi ka naman magiging masaya kung hindi mo gagawin lahat ng mga bagay na hindi mo sinubukan, di ba? You will only regret things you didn't do rather than the things you done, di ba? Yung mga bagay na magre-regret ka lang, yung mga bagay na hindi mo ginawa at sinubukan. So, lahat ng meron sa'yo ngayon, i-maximize mo na. Kasi sa dulo, marami, katulad nga ng sementeryo, maraming mga kantang hindi nakanta na nakalibing dyan, mga tula na hindi na tula at mga libro na hindi Stories na that isulat. hindi na share, mga ganun, sir, no?
ideas na hindi pa na-share. Ganun. Kumbaga, napakayaman ng sementeryo para hindi nagawa ng mga taong nakalibing doon. At again, always put God first in whatever you do and you'll never get it wrong. Yes, I agree po. Sir, thank you so much po na binigyan niyo po kami ng time ngayong hapon na ito. Actually, sir, may tumatak po talaga sa akin. Yun talagang sinasabi niyo po na hindi po profit dapat unahin, dapat yung tulong. And thank you so much po for imparting that words of wisdom sa amin dalawa, sa amin ting mga viewers ngayong hapon na ito. Of course. Ayan, At sir. lagi natin ding itanim sa puso't isipan natin. Yes, Kung hindi dahil kay Dr. Jose Rizal, walang Pilipinas, walang Pilipino. Tama po. Ayan. Sir, thank you so much po, Sir Pucholo Maraming salamat. Gonzalez. God bless you, kapartner Yan. na God ba? bless din po. Kapartner And na Chiclet. good Stay luck. beautiful and happy. Yes. Thank you, Alright. sir. Bye. Thank you po. Ayan, so ganun pala yun, kapartner Chiclet. It doesn't matter pala, no, na, I mean, may iba talaga akala, we thought na wala na talagang tao na ganyan. But then again, meron tayong mamimit, just like ating guest ngayong hapon na ito, Sir Pucholo, di ba, na parang hindi pala profit ang inuuna. Ang inuuna pala is paano makatulong sa kapwa. Yes. Meron Bonus pa na pala. lang kung merong blessings. Totoo, meron pala talaga ganun na tao. Paano? Akala natin wala na. Kasi di ba? Parang ganun. Anyway, mga ka-partner, mag-break lang po kami saglit at pagbalik po namin ay may tip po kami na ibibigay sa inyo. Hopefully, may makukuha din kayo sa aming tip ngayong hapon na ito. Magbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 SMNI Radio. Maging ligtas, maging handa. Narito ang ilang paalala kung sakaling tumama ang lindol. Maghanda ng emergency kits na may lamang flashlight, pito, first aid kit, tubig at pagkain. Alamin ang emergency exits sa inyong bahay, paaralan o opisina. Habang lumilindol, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa upang maprotektahan ang sarili sa mga nahuhulog na bagay. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Kung ikaw ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno o poste na maaaring matumba. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Pagkatapos ng lindol, gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali at huwag gumamit ng elevator. Maging alerto sa aftershocks at manatili sa open space kung kinakailangan. Maging ligtas at maging handa sa anumang sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Ikaw ba ay namomroblema sa taas ng electric bill buwan-buwan? Huwag mag-alala, narito ang ilang paraan upang makatipid sa kuryente. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Sa halip ay gumamit ng natural na liwanag upang makatipid sa kuryente. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paggamit ng maraming appliances ng sabay-sabay. Gumamit ng LED bulbs. Ito ay mas tipid sa kuryente kumpara sa mga incandescent at fluorescent bulbs. Regular na linisin ang mga appliances tulad ng electric fan, aircon vents at refrigerator. Magkaroon ng tagdang araw sa isang linggo sa pamamalansya at paglalaba. Gumamit ng energy-efficient appliances. Tandaan, maging wais sa paggamit ng kuryente upang makatipid para mas gumaan ang buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Maging ligtas, maging handa. Narito ang ilang paalala kung sakaling tumama ang lindol. Maghanda ng emergency kits na may lamang flashlight, pito, first aid kit, tubig at pagkain. Alamin ang emergency exits sa inyong bahay, paaralan o opisina. Habang lumilindol, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa upang maprotektahan ang sarili sa mga nahuhulog na bagay. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Kung ikaw ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno o poste na maaaring matumba. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas.
Pagkatapos ng lindol, gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali at huwag gumamit ng elevator. Maging alerto sa aftershocks at manatili sa open space kung kinakailangan. Maging ligtas at maging handa sa anumang sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Ito ang Sunshine Radio. Panig sa katotohanan, naniniwala sa katwiran, at nangangalaga sa inang kalikasan. Patok, may oportunidad sa bawat gatok. Ayun na nga, nagbabalik po ang programa Patok! May oportunidad sa bawat katok. At natahimik sa partner ni Glenn. Ayan. Ayun. Ayan. So, ayun na nga mga ka-partner. May mga 20 tips lang kami about building a voice-driven business. So, ano nga ba yung pinakauna dito? Ka-partner, muna natin patagalin pa para matapos na tayo. Joke lang. Ayan. Start with purpose, not profit. Yan nga sinasabi ni Sir kanina. Bago magnegosyo, klaruhin yung why. Ang negosyo na may malinaw na mission ay may sustainable kaysa puro kita lang. Ayun. Kasi 'di ba mafe-feel naman kasi ng mga tao if you have a heart for something, 'di ba? Mafe-feel naman yan ng mga tao na nakikita nila na anong tawag nito, may passion ka na magserbisyo sa kanila, for example, through business. 'Di ba? So makikita talaga yan ka-partner. Start with purpose, not with profit. Ayan. Number 2, ano kaya? Ayan. Number 2, master your craft first. Bago ka mag-train o mag-provide ng services, siguraduhin eksperto ka sa voice or dubbing at media. Expertise builds credibility. Ayan. So, dapat din pala na if you have the talent, master din. Maganda kung ma-master nyo din yung craft ninyo. Ayan, mga ka-partner. Ito, identify your niche. Mag-focus sa isang specialized area tulad ng, in this case, for example, voice-over, dubbing, or AI voices. So, mas madaling makilala at maging authority sa niche kaysa sa general market. Ayan. So, ganun pala yun, ka-partner Chiclet. Kung ikaw, parang may ano ka talaga, mas magaling ka talaga, for example, sa dubbing. So, ifo-focus mo pala yun. And then, you're going to master that craft. Diba? And then, you're going, diba? Kinonek ko na yung 1, 2, 3. Doon ka na mag-start ng business, like, start with purpose na, then not with profit. Number 4. Yeah, number 4, build a system. Not just talent. Huwag lang umasa sa sariling galing. Mag-set up ng proseso. Training programs, tulad ng yung creative voice, di ba? Yes. At standards para sa maging scalable ang negosyo. Yun yung sinasabi. Although you have the talent, kailangan mo din kasing kailangan mo pa rin ng training, parang ganun, di ba? So, you have to build a system. Not just, wag kang umasa nga daw sa sarili mo lang kasi meron kang matutunan with other people or with the training that you're into, something like that, mga kapartner. Eto, number 5, invest in continuous learning. Media, voice technology, at AI ay laging nagbabago. Ang pag-aaral ng bagong tools at trends ay magpapanatiling competitive. Ayan. So, dapat pa rin updated ka sa kung ano man ang nangyayari, di ba? Sa mundo. Kasi evolve to eh. Di ko nga alam. Yes, very dynamic. Pag-involve, di ba? Ayan. May iwanan ka ka-partner pag hindi ka nag-aral. Ay, ganon? Yes. Okay, number 6. Ayan, number 6, prioritize ethics and integrity. Sa voice business, malinaw na protektahan ang talent, kliyente at intellectual property. Ethical practices nagtataguyod ng long-term trust. Ayun. So, integrity din. As always. Yun nga, sinasabi, tip number 1, di ba? Find your purpose, not the profit talaga. So, prioritize din. Connected siya dito sa number 6, ethics and integrity. So, number 7, create a strong personal brand. Gaya nga yung guest natin, di ba? Pagiging voice master. Yung personal brand mo ang magbibigay ng authority at credibility sa
market. How about number 8, kapartner? Yeah, number 8, embrace technology. Gamitin ang AI tulad ng guest natin kanina. Ayan. So, digital tools para mas mabilis mag-produce ng content, mag-localize ng voices, at mag-expand ng reach. Ayan. Ayun, embrace technology. Kasi nga, ma-technology na tayo ngayon eh. So, ganun. Kailangan mo talagang mag-embrace na technology yung mga kapartner. Yes. Number 9, train and certify others. Mag-develop ng structured programs para makapag-mentor ka at makapag-build ng talent pool. Ito rin ay additional revenue stream, 'di ba? So train and certify others. Hindi mo lang yung sarilihin yung yung talent mo. Kaya i-share mo na them through create ka din ng iyong training program, 'di ba? Number 10, kapartner. Yeah, number 10, focus on quality over quantity. Mas mahalaga ang mahusay na output kaysa dami ng mga projects. Clients at audience ay nakakaramdam ng difference. So, tulad nga niyan, kapartner, di ba? Sinabi ng guest natin kanina na workshop niya talaga lahat ng papasok sa kanyang kumpanya para Diba? quality talaga yung services na ma-offer nila. Tapos yung sinishare na din niya yung purpose niya. Yes, Purpose na yes. hindi lang for profit. Number 11, build community, not just customers. Palakasin ang network ng voice talents at clients. Community support na promote ng collaboration at credibility sa industriya. Ayan, number 12, kapartner. Number 12, listen to feedback, both positive and negative. Ayun. Yan. Oo. Ayan. Pakinggan Katawa talaga ako sa mga ganyan. Kapartner, kasi parang ang sakit kasi pag negative eh. Sige, joke lang. Number 12. Ayun. So, pakinggan ng feedback, i-analyze, at i-improve ang serbisyo. Hindi ito criticism, kundi growth opportunity. Sa totoo nga naman talaga, kung negative, kung iti-take mo yung negative positively, negative na siya pero ipapositive mo, for growth talaga siya actually. Pero minsan kasi talaga, ang sakit talaga ng mga negative, no? Pero anyway. Sabi nga ng mga previous guests natin, kapartner, na pag negative na hindi naman nakaka-apekto sa'yo, so hayaan mo na. Ganun talaga sila. May i-comment talaga. Yes, may i-comment talaga yung tao. Ibig sabihin, meron kang pinapakita, kaya ka nakikita. Totoo. Natatawa talaga ako pag ang lahat ng tao may makukomment. Oo nga naman. Kahit ang bait-bait na ng tao, for example, meron talaga nako-comment. Ano ba? Hindi ba kayo? Naalala ko tuloy yung yung sa donkey. Ano yun? Akala ko alam mo yun. Ano yun? Ayun yung mag-ama sila, tas may donkey. Story yan siya eh. Tas una, sumakay sila sa donkey. So, yung mga tao sa paligid, sabihin nila na, ano ba yan? Dito sila naawa sa donkey. Sumakay talaga silang dalawa. So, ngayon, bumaba yung anak, yung tatay. So, yung anak yung pinakarga niya. So, may comment na naman, anong klaseng anak to? Yung tatay, yung anong klaseng anak to, yung tatay niya, pinaglakad niya lang. So, may comment, di ba? So, binaliktad nila. So, yung anak, yung tatay naman yung sumakay, yung anak yung ano. So, same naman, may comment na ganun. Bakit yung tatay yung sumakay? Hanggang silang dalawa bumaba. Sinabihan na naman sila na ob sila. Bakit hindi sila ginamit yung donkey? So, di ba? May makukomment talaga yung mga tao, kapartner. Naks naman talaga. Yan. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Number 13, be adaptable to industry shifts. Ayan, radio, dubbing, AI voices, and flexibility at willingness to pivot ay critical sa survival at growth ng business. So, be adaptable nga. Kasi nga naman, as always, palagi namin sinasabi dito, hindi ka mag-a-adapt sa technology evolution sa mundo ngayon. Nako naman, maiiwan ka sa 1980s. Diba, ka-partner? Si Rizal, nasa 2030 na, mga ikaw 1980s pa. Ayan. Number 14. Number 14, protect your intellectual property. Voice recording scripts at AI voices ay assets. Siguraduhin maayos ang contracts at licenses para maiwasan ang misuse. Ayun. So, be sure naman din, protect your intellectual property. Number 15, price your services confidently. Huwag matakot maningil ng tama sa skills at value mo. Fair pricing builds respect at financial sustainability. Ayan. So, number 16, kapartner. Ayan. Network with mentors and industry leaders. Gaya ng guidance mula sa mentors For mo. example, meron kang mentors, di ba? Yes. So, mahalaga pala yun. Yes, mahalaga talaga ka-partner and learning at partnership sa mga taong may alam to guide you. Tamang tao. Number 17, turn failures into lessons. I think ito yung pinaka-favorite ko dito na part. Maraming rejection at financial strain sa simula. Ang resilience lang talaga at analysis sa errors ay nagtuturo kung paano mag-grow, ka-partner.
Yun lang pala. Turn failures into lessons. Hindi turn failures into really failures. Mga ganun, di ba? Into lessons pala. Yung iba dapat. kasi nilulugmok nila yung sarili Ako nila. din. No? Ay, sorry. Ganon. Number 18. Ayan, leverage AI for scalability. AI voices, content automation, at localization tools ay pwedeng mag-multiply ng output at benta nang hindi bumababa ang quality. Ayan, number 19, give back and build legacy. Scholarships, AI literacy, at youth empowerment ay nagtataguyod ng brand goodwill at nagbubuo ng sustainable ecosystem sa industry. Kasi kung may na-build ka talaga ng legacy, hindi ka nakakalibutan ng mga kapartner kahit ilang taon pa lumipas. Number 20. Yes, last but not the least, always keep learning and innovating. Ang negosyo sa voice at media ay patuloy na evolving. Innovation at curiosity ay nagpapanatili ng relevance at growth. Ayan, sa lahat So ng ano bagay. ba? Oo, 'di ba? Napansin din ni ka-partner Chiclet, sa lahat ng bagay nga, always keep learning and innovating. So palagi naman yung sinasabi, life is a continuous process, life is a continuous learning din talaga. Hindi naman tayo nagsa-stop. I mean, in life, we're not going to stop learning something kasi talaga. So, as long as we're here, as long as living, breathing pa tayo, meron talaga tayong lesson na makukuha talaga every day along the way, mga kapartner. At ayun na nga, akala nyo magtatagal pa kami? Hindi. Matatapos na yung episode na to ngayong hapon na ito, kapartner. At ayun na nga, as always ha, mga kapartner, ang takeaway lang namin sa inyo is sabi nga sa guest natin, find your purpose. Hindi unahin yung profit, mga kapartner. At dahil dyan, kung meron kayong kwento na alam niyong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago, kundi dapat ito'y iyong ibahagi at ipatok na yan, ka-partner. At bago tayo magpaalam, laging tandaan, sinasabi sa Proverbs 10:4. a lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. So, hindi talaga dapat magtamad-tamaran. So, nagpapahirap ang katamaran, mga ka-partner, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Yes, muli ako si ka-partner Chiclet. At ako naman si ka-partner Val, magsalo-salo ulit tayo kung kailan kami babalik. Ayan, magno-notify naman kami sa inyo eh. Ayan ha. Sa parehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang sa DVAR 10. Sunshine Radio Manila.